Pwede daw ba ang mga EV sa baha? Yan po ang napakadalas na itanong sa akin ngayon. Pero guys, yung mga nagtatanong yan, dalawang klase. Ang una ay yung mga naka-combustion cars o yung mga naka-ICE. Kasi ikinukumpara nila yung sasakyan nila na yung sa kanila daw ay nailulusong nila ng baha. Umabot na nga daw sa flooring yung tubig, pero umaandar pa rin yung sasakyan. At yung pangalawang klase naman po nagtatanong ay yung mga curious or yung mga nagbabalak bumili ng EV. Dahil nga dito sa Pilipinas ay bahain, kaya gusto nilang malaman kung ano ba ang mangyayari sa isang EV kung ito ay ilulusong mo sa baha. So, bago ko po yan sagutin, lilinawin ko lang guys, hindi ko po kayo kinukumbinsi na lumipat from ICE to EV. Sasagutin ko po itong tanong na ito na galing sa research. Hindi po ako sumasagot ng mga tanong na binabase sa comment section or sa mga forums. Ang EV po ay hindi para sa lahat. Kung ang lugar nyo ay bahain, yung bang tipong taon-taon na lang ay naglilimas kayo ng tubig sa loob ng bahay nyo at lalong-lalo na sa garahe, ay hindi po para sa inyo ang EV. Actually, kahit na yung ICE ay hindi po para sa inyo kasi mahirap po yung abutan ng isang sasakyan sa loob ng garahe nang hindi nyo maililikas kasi pag yan po ay nalubog at nababad na sa tubig, sigurado meron na po yung sisirain. At ipagawa nyo man yan, gagastos lang kayo, pero yung dependability ng sasakyan nyo ay hindi na katulad nung dati, nung hindi pa yan nababaha. Kasi guys, ang EV at saka ang modern car, parehas lang po yan. Parehas po yang i-design para sa kalsada, hindi po yan dinesign para mababad sa tubig kasi marami po yang mga electronics na pwedeng masira. Paano naman kung inabutan daw ng malakas na ulan sa daan? Okay lang daw ba na ibiyahe sa malakas na ulan ang mga EV? Tapos pagka halimbawa nakakita ng baha na hindi naman malalim, pwede daw ba yang ilusong? Kung ikaw ay may matinong pag-iisip, tapos nakita mo na yung baha ay lampas na sa flooring ng sasakyan mo, syempre hindi ka na dyan lulusong. Kahit ano pa yung sasakyan mo, mapa-EV pa yan or ICE. Hindi po dinesign ang mga sasakyan natin para gawing bangka. Pero kung halimbawa mababaw lang, wala pa dun sa kalahati ng gulong, hindi talaga sasaya dun sa flooring, ay pwede naman. Kasi guys, ang mga EV, kahit ano pang brand yan, yan po ay may mga battery na selyado para hindi mapasok ng mga foreign particles, hindi lang ng tubig, pati na rin ng mga solid katulad ng alikabok. At sa totoo lang po, mas capable pa na gamitin ang isang EV sa mababaw na baha kaysa sa mga ICE. Kasi guys, yung mga regular na sasakyan na mayroong combustion engine, yan po ay may intake. Ibig sabihin guys, yung makina po niyan ay humihigop ng hangin. Kaya nga po yan ay mayroong air filter or air cleaner. Kailangan kasi niya ng hangin para mapaliyab yung gasolina or diesel. Ngayon guys, yung intake port ito karaniwang nakaposisyon yan ng mas mataas dun sa gulong para hindi agad-agad mapupuntahan ng tubig. Kaya lang guys, halimbawa lumusong kayo sa tubig baha na hindi naman masyadong malalim. Tapos may nasalubong kayong malaking truck na rumaragasa. Aalon yun syempre. Pag alon nun, po pwedeng umibabaw yung tubig nang hanggang lampas dun sa hood. Pag napunta po yan dun sa may tapat ng intake port, ihigupin po niyan yung tubig. Yun na po ang magpapahinto doon sa makina. At kung makakarating yung tubig hanggang doon sa loob ng makina, ay kaya na po niyang makagawa ng damage. Pagdating naman po sa EV, wala po itong makina. Kaya wala po itong intake port. Hindi po ito nangangailangan ng hangin para ito umandar. Kasi ang electric motor nito, natural kumukuha ng kuryente doon sa battery. At gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, selyado ang mga battery nito at nakadesign to be extremely waterproof. Isipin nyo naman guys, kung tayo nga na mga regular na mamamayan lang, naiisip natin na papaano kaya yung EV kapag nalusong sa baha, baka hindi na yan umandar. Hindi naman tayo nag-design ng kotse pero tinatanong natin yan sa sarili natin. E di lalo na yung mga engineer or yung mga nagde-design ng EV, binabayaran po yan ng malaki ng mga multi-billion EV manufacturers para gumawa ng sasakyan na ibebenta sa publiko. Natural na isip nila yan na magde-design sila ng sasakyan na hindi basta-basta mapapasok ng tubig. Hindi lang po protektado sa tubig yung battery niyan kung hindi protektado rin sa solid na foreign particles, specifically alikabok. Kasi yung alikabok ay nakakasira din po. Ang level ng protection ay dinidescribe nila sa pamamagitan ng IP rating. Actually, hindi lang po sa mga EV maririnig or makikita yung IP rating. Siguro narinig nyo na rin po yan dun sa mga nagre-review ng cellphones or ng mga gadgets na madalas sinasabi ng vlogger na itong gadget na ito ay rated na IP67 or IP68 water resistant.
Ang ibig sabihin po ng IP ay ingress protection. Yan naman po ay tumutukoy doon sa level ng protection ng isang product laban sa foreign particles tulad ng moisture, ng tubig at ng alikabok. Mapapansin nyo guys, sa IP rating ay mayroong dalawang numero. Yung unang numero po niyan doon sa may left side ay tumutukoy naman po doon sa level of protection doon sa mga solid objects, particularly alikabok or dust. 0 to 6 ang number niyan. 0 ang pinakamababa, 6 ang pinakamataas. Yung second number naman po na makikita nyo sa bandang kanan ay tumutukoy naman po dun sa level of protection against moisture or liquids. Dito naman po ang number ay nagsisimula sa 1 hanggang 8. 1 yung pinakamababa, 8 naman yung pinakamataas. Generally, lahat po ng mga EV ay nire-require na magkaroon ng IP67 rating. 6 para sa complete protection against dust, and then 7 naman po meaning na kayang umandar ng battery sa baha na may taas na 1 meter or 3.3 feet ng up to 30 minutes. So imagine niyo na lang po yung baha na 3 feet tapos 30 minutes kayong dadaan doon. Yan po ang kayang daanan ng isang EV. Pero sa totoo lang naman, pagka nakakita naman tayo ng baha, kung ikaw ay may matinong pag-iisip, syempre, pagka nakita mo mahigit 1 metro na yung baha, hindi mo yan lulusungin kahit ano pang sasakyan yung dala mo. At hindi naman po ako nakakita ng isang sasakyan dito sa Pilipinas na lumusong ng baha na dire-diretsong mahigit pa sa 30 minutes. Pero yan po ang standard ng mga EV. Kailangan kaya nilang dumaan sa 1 meter na tubig sa loob ng 30 minutes. Ngayon guys, itong mga ipinapakita ko sa inyo ay hindi po ito galing sa imahinasyon ko. Ito po ay galing sa CATL. Sila po ang world's largest EV and energy battery manufacturer. 36% po ng global market pagdating sa mga EV at energy battery ay hawak nila. Nagsusupply po sila sa maraming car manufacturers except BYD. Kasi ang BYD ay may sariling gawaan ng battery. Actually, sa battery nga po nagsimula ang BYD bago sila naging sasakyan. Pero sa BYD man po ang battery or sa CATL, parehas po yung mayroong sinusunod na requirements sa pagmamanufacture ng battery. Pero ito pong mga battery ng CATL, nilampasan pa nila yung standards na yan. Kasi kung yung mga karaniwang EV battery ay IPX7 lang, ito pong mga battery ng CATL ay IPX8. Sa mga testing po nila ay 36 hours nilang sinasubject yung battery nila sa vibrations na sinisimulate yung road conditions. Tapos susundan po yan ng 48 hours nakasubmerge or nakalubog entirely sa tubig. Kaya lampas-lampas po ang quality ng battery nila doon sa required na standard lang. Bukod pa dyan, nagsasagawa din po sila ng tinatawag na cold and heat shock test. Ibig sabihin, kapag sinasubject nila yung mga battery nila sa tubig, hindi lang basta room temperature ang nilalagay nila. Pinagsasalit-salit po nila yung temperature niyan. Lalagay nila sa malamig, lalagay nila sa mainit. Hanggang mabuo nito yung 48 hours na pag-testing. At after po ng ganyang mga rigorous test, ay nananatiling tuyo ang loob ng battery nila. Bukod pa dyan, nagsasagawa din po sila noong tinatawag na bottom impact test at saka squeeze test para kung sakaling nalubak ng malakas-lakas yung sasakyan at tinamaan yung flooring nito kung saan nahandun ang battery, ay hindi rin ito agad na damage. Yung squeeze test naman ay sinisimulate nito yung kung halimbawa ang isang EV ay nabangga. Yan po ay dahil sa ang EV ay unti-unti na talagang pumapasok sa merkado natin. At sa ayaw at gusto man natin, ang EV ay here to stay na. Pero guys, uulitin ko hindi po ako nagbebenta ng EV at hindi ko po kayo kino-convince na lumipat from ICE to EV. Ako nga po mismo ngayon ay naglilibang sa pag-enduro kahit na merong mga EV na dirt bike ay yung conventional na 4-stroke engine motorcycle pa rin ang binili ko. And speaking of enduro, mayroon po tayong pangalawang channel na tinatawag nating MKK or mga kwento ni Kuya Mikmik kung saan motovlog naman ang kwentuhan natin. Ilalagay ko po yung link sa description at saka sa comments para pwede kayo mag-visit at makipagkwentuhan din doon.